Mahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan ayon sa panulat ni San Lucas sa ikalimang kabanata nagsisimula sa unang talata hanggang 11. Luwalhati sa iyo, Panginoong Hesukristo. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Gennesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling ni Jesus na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pa, halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nang kilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasusyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon ay mga tao na sa halip ng mga isda ang iyong huhulihin." Nang may tabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Uupo na ang lahat upang pakinggan ang aral. Sa ngalan ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Diyos na angkat ng banal na Espiritu. Amen. Okay, good morning mga kapatid. Magandang umaga. Welcome po sa ating banal na misa. So ano ba ang magandang mensahe ng Diyos para sa ating lahat? Alam nyo, ang biyaya ng Panginoon ay control lahat ng Diyos. Nung sinabi ni Simon na, "Panginoon, wala talaga eh." Di ba maraming mga taong nagpakapagod, nag-triple o doble o quadruple pang ginagawa to earn money, umahanap yung bagay-bagay na meron sa mundong ito. Pero may time na wala talaga. So ito, magandang gospel ito para sa ating lahat. Although ang gospel na ito ay calling of discipleship, yung unang set ng apostol, ito mga mangingisda. So alamin natin yung hiyas, character ng mga mangingisda. Bakit sila ang napili ng Diyos instead yung mga professional. Di ba? Marami ng professional noon eh. Magaling magsalita, edukado. Pero mangingisda ang napili ni Jesus na maging apostol. So, alamin natin yan. So, sa pagtawag ni Jesus ng kanyang mga apostol, pinakitaan sila agad ng kapangyarihan. Okay? Yung maraming nahuling isda. So ngayon mga kapatid, willing ba kayong sumunod kay Kristo? Parang hindi. Maraming pera kapag willing kayo. Maraming biyaya sa Diyos. Maraming kakayanan na maunawaan natin sa Diyos. So kung willing kayong sumunod kay Kristo, makinig sa kanyang mga aral, sabi ni Simon, wala talaga, pero sumunod siya kay Jesus dahil sinabi niyo po, "Panginoon, ihulog ko." Yun, nagkita na nakakuha sila ng maraming isda. So makinig sa aral ng Panginoon, susunod sa pamantayan ng Diyos upang makahuli ng maraming biyaya, maraming isda. Kaya kung gusto nyong matutunan paano manghuli ng maraming pera, okay, o opportunity sa daigdig na ito, ay magpailalim sa Diyos. Okay? Gusto kong iulitin itong verse 4 to 6 at doon tayo kumuha ng observation, analyzation, o gawing pamantayan natin. Sinabi ni Kristo, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Hiniling ni Jesus na ilayo kaunti ang bangka. Sumagot si Simon, "Panginoon o Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda kaya't halos mapunit ang kanilang lambat. Di ba?
Sa buhay sa mundong ito, marami tayong pamamaraan. May pamamaraang mga Diyos, meron ding pamamaraang mga daigdig. Di ba sinabi ni Kristo, yung mga taong may sahod regular, sabi ni Kristo, wala na kayong biyaya sa akin kasi may regular na kayo. Yung mga tao namang walang sahod, yan, doon nakatuon ang mga mata ng Panginoon. Pero ang maganda dito, hindi ganun ang Diyos kasi tinitingnan niya kung porsigido ba ang isang tao. Ito yung pinakamagandang karakter ni Simon. Okay? Sabi niya, Panginoon, wala talaga eh. Kung iba pa yon, wala talaga, Panginoon. Ikaw pang mas magaling sa amin, kami ang mangingisda. Di ba? Pero dahil andun yung kanyang paniniwala sa Diyos, hinulog niya, sumunod siya sa pamantayang espiritual o yung utos ng ating Panginoon. So ang observation natin dito, alam natin na ang Diyos ang may control ng lahat. Kailangan nating i-convince ang Panginoon. For example, bakit ang mga tao ngayon ay gustong yumaman? Para saan? Dapat maganda ang tanong dito. Ang sagot ninyo. For example, tatanungin ko si Tita Nelia, gusto bang yumaman? Sabi niya, oo. Bakit? Para saan? Baka ipagmayabang nyo lang yan. Kasi alam ng Diyos kung ano ang nasa isip natin. Baka mapapahamak kayo yan. So may mga time na hindi talaga ipinagkaloob ng Diyos. Pero sa mga karapat-dapat, yan, ito yung dapat tingnan natin. Meron kasing mga karapat-dapat. Pag sinasabing karapat-dapat, nakitaan ng Diyos ng katapatan. Kapag ang isang tao ay tapat sa isang bagay, hindi niya abusuhin yon. Baka kung milyon ang pera mo, abusuhin mo, magkasakit ka pa dyan. Marami ka pang kalaban. Kaya kapag nakitaan ka ng Diyos ng katapatan, porsigido sa mga bagay-bagay, at responsable sa isang bagay, yun, ipangkaloob yan ng Panginoon. So unang-una, ang mga biyaya ay kaloob ng Diyos, mapalad ang isang tao kapag na-convince ang Panginoon, kasi ibubuhos talaga ng Panginoon eh. Imagine, punong-puno, halos mapunit na yung lambat nila. So maganda yan kapag, sabi nga dito, magugulat ka talaga kapag ang Diyos ang bumubuhos ng mga pagpapala. Masya ka sa kabutihan ng Panginoon, kagandahan ng Panginoon. So the point is, ang magandang ipakita muna natin sa Diyos ay itong karapat-dapat. Sumusunod ka sa Kanya, naniniwala sa Kanya, at nasa Diyos ka kasi either managana ka at maging maganda ang buhay mo or managana ka at mapahama ka. Ganun lang yun eh, di ba? Isa yan sa mga dapat nating i-analyze. At alam natin na ang Diyos is a great provider. Kaya huwag niyong haluan ng panlilin lang. Ang panlalamang, ang spiritual na pamantayan. Kasi alam ng Diyos ang iniisip ng tao. Alam ng Diyos ang pag-iisip ng tao. Mula noon kay Job, sino ba yung mayaman na hari? Si Solomon. Natutuwa ang Diyos kay Haring Solomon kasi mapagkumbaba. Kaya sabi niya, ibubuhos ko pa ang kapangyarihan at karunungan at kayamanan. Pero sa huli, instead na matuwa siya kasi nasa kanya ng lahat. So ano ang ginawa ni Haring Solomon? Sabi niya, parang wala naman eh. Na-realize na niya yung kanyang narating, ang kanyang tagumpay ay parang hangin lang. Parang ano ba ibig sabihin ng hangin? Narito din, wala naman. Walang sense. Hindi na naramdaman yung kadakilaan kasi absent sa kanya yung spiritual. Sa mga pamantayan ng tao. Kapag material ang tao, I want more. More and more. Pero kapag spiritual naman ang tao, ma-appreciate niya ang maliit o malaking bagay sa daigdig na ito. So sabi ni Simon, magdamag po kaming nagpagod pero wala talagang isda. Di ba? Maraming mga tao ngayon na tudo kayod pero parang ang hirap i-earn ang pera. Parang ang hirap makamit ang pera sa daigdig na ito. Magandang observation ito sa unang pagbasa na sinabi doon ni Prophet Isaiah na makinig man sila ng makinig pero hindi sila makakaunawa. Tumingin man sila ng tumingin pero hindi sila makakita. So ganun ang isang pamantayan na sa panahon na material ang tao, kahit anong kayod ng kayod natin sa daigdig na ito,
nauubos pa rin. Nagagastos, nawawala. Parang ang bilis ng pera, di ba? So, suportahan natin in terms of spiritual para kung baga, kung spiritual ang isang tao, ma-maintain mo yung kayamanan mo kasi proteksyonan ng Diyos. Kapag material naman ng tao, yun, ang daming gastusin. May nangyari pa, yung pera mo napunta lang sa mga nangyayari o sitwasyon. So, kapag naniniwala tayo sa pamamaraan ng Panginoon, bibiyayaan tayo. Pero kailan? Una kasi nakita ng Diyos yung puso natin. Unang nakita ng Diyos yung pag-iisip natin. So upang swertihin tayo at lapitin ang biyaya, opportunity sa daigdig na ito, ano ba ang i-practice natin? So sa gospel, andun yung obedient ni Pedro. Dahil sinabi niyo po, Panginoon, gagawin ko. Yan, maganda po yan. I-practice natin yung obedience sa maliit na gawain. Kapag nakitaan tayo ng katapatan, masipag sa gawain, marami kang opportunity sa daigdig na ito. Alam nyo, kapag magaling ka sa isang bagay, then tapat ka sa isang bagay, nako, lapitin ka ng biyaya. For example, sino ba itong mga dito, mga businessman? Tay Noel, sa Talyer. Kapag magaling si Tay Noel sa paggawa niya, and then effective, nako, hahanapin siya. Di ba? Yung mga ganyan bagang pamantayan na sa maliit na bagay, tapat ka at pinapractice mo yung kaayusan. Yan. Ang iniisip kasi natin, di ba? Parang made in China. Kasi sa business kasi, gusto nila yung madaling masira para maraming bibili. So sana hindi ganon. Ang spiritual na pamantayan natin, dapat maging tapat ka sa isang gawain kasi kapag nakita ng isang tao na ang isang bagay, isang gawain, isang trabaho ay pangmatagalan, ikaw nga hanapin yan. Yun yung ang swerte, yun yung ang opportunity. Yun yung ang biyaya na dapat makita ng tao, hindi yung gumawa ka ng isang bagay para magkapera lang, then sige, balik kayo dito, ako lang ang magaling. So, walang ganon, mga kapatid. So, sa katapatan natin, makikita natin ang sobra-sobra pa. Yan, isa sa mga analyzation. Kapag nakitaan tayo ng Diyos ng katapatan, kakumbabaan, porosigido, matindihan, at hindi nagrereklamo. Nagrereklamo ba kayo? Lord, sobra ng pera ko, Lord. Minsan, nagrereklamo tayo kasi may trabaho naman, pero maraming nangyayari. So, ako nga, gusto kong, kahit dito itong, Lord, proteksyonan niyo po ang simbahang ito kasi wala kaming kakayanang magpagawa. Hinihiling ko yan sa Diyos na walang mangyari sa simbahan natin, sa kumbento natin. Kasi sa isang pagkakamali lang, baka masunog ito, di ba? So, sa ganong pamantayan na humihiling tayo sa Diyos ng proteksyon, biyaya, patnubay, makita natin yung, ma-maintain natin yung balance. Kasi kapag magkaroon tayo ng imbalance sa buhay, kahit may trabaho tayo, nako, malaking, di ba? Ma-hospital ka pa lang, may down payment na eh. Hindi ka asikasuhin pag wala kang down payment. So, kailangan natin ng provision mula sa Diyos. Okay? Napili ni Jesus ang mga mangingisda upang maging mga apostol kasi nakita ni Jesus yung pagiging porsigido. Imagine kapag wala kang nakitang nahuling isda, anong mangyari sa iyo? Walang pagkain, walang mabenta, walang pera, so gano'n. Pero dahil nga, mas nurin ito, at alam niyo ba yung mga mangingisda? Mas naniniwala sila sa timing. Tinitingnan yung panahon. Mangingisda ka ba kung ano ang alon? Di ba? Siyempre hindi. So, isa sa mga dapat makita din na bilang isang tao, dapat marunong ka rin maging timing. Yung tao, alamin mo yung panahon, yung sitwasyon, para merong biyaya. Okay? Makita natin yung mga biyaya sa daigdig na ito. So, hindi humihinto na walang huli ang mga mangingisda at nagpatuloy silang nagbakasakali. Yan, maganda po yan. For example, nakita mo isang tao na parang hindi yon bibili Pero andun pa rin yung approach mo hanggang na-convince mo siya. Yun, magandang hiyas yan. Mataas ang pag-asa. Maraming nangyari sa buhay and then sa kaunting pagkakamali, kaunting nangyari, umaayaw ka na. So, hindi magandang karakter na meron sa tao. Kung gusto mo maging matagumpay,
Dapat nga, ikaw ang pinakamahabang pasensya kung ikaw ay businessman. Kung gusto mong maging lumago at gumanda ang pamumuhay sa daigdig na ito, dapat makita mo ang quality, yung mga character na dapat angkinin o taglayin bilang isang matagumpay na tao sa daigdig na ito. So, yung required na yan, yun ay hiyas din bilang mga lingkod ng Diyos, misyonaryo. Alamin natin yung buhay ni Pablo. Sabi ni Pablo, kahit ako may time ang hindi ako makatulog, may time na hindi ako nakakain. Pero hindi ko iniisip na yun ay parang iniwan ka ng Diyos, pinabayaan ka ng Diyos. Hindi ko iniisip yun. Kasi ganun talaga. Ganito ang daigdig. Hindi sa lahat ng panahon na bed of roses. Hindi sa lahat ng panahon na may sang-ayon sa iyo. Hindi sa lahat ng panahon na maganda ang estado ng tao. So, ibig sabihin, kapag malalim ang iyong pag-unawa, hindi ka masyadong affected. Kahit walang bumibili, walang nag-appreciate, kahit walang katuwang. Kasi ang tao ngayon, nag-appreciate lang yan pag lumago ka na. Maganda nang nangyari. Kapag wala pa, andito ka pa sa baba, mag-isa ka lang. So, kailangan natin ng ganitong quality para makita natin yung biyaya na karapat-dapat para sa atin. Kasi matindi ang kaharapin ng mga lingkod ng Diyos, maging ang mga tao. Hindi maraming, kaya sabi dito, hindi maaring patamlay-tamlay na lang tayo sa daigdig na ito. Kung walang nakikinig. For example, isang pari, hindi effective. Iwanan na lang kayo? Walang nakikinig, maraming natutulog. Gigisingin dapat. Uy, huwag kayong matulog. So, ibig sabihin, kailangan natin ng ganong observation na saan ba ako naging mahina para yun ang dapat nating mag-focus doon. Saan ba tayo kulang para doon natin pagtuon ng pansin? Okay? Yun ang mga analysis na dapat makita ng tao. Wag yung sasabihin natin, wala talaga, Lord. Wala talaga, magdamag na kaming nagpakapagod. Wala talaga. So, hindi pwedeng ganun ang tao. Dahil mayroong provision ng Diyos, paulit-ulit yung sinabi, kumatok ka upang ikaw ay buksan. Maghanap ka upang ikaw ay makasumpong. And then, mangutang ka. Ano yung isa? Humingi ka upang ikaw ay bigyan. So, ganun lang. At alam nyo, kapag ang isang tao ay mananampalataya, tutulungan ka ng Diyos. Kung pupunta ka na kay Tita Nelia, kahit walang pera yan. Pero kung need talaga, bibigyan ka kasi kilala ka eh. So, isa yan sa mga dapat nating i-build up sa daigdig na ito. So, matindi ang kaharapin ng mga tao, ng mga lingkod ng Diyos, kaya hindi maring patamlay-tamlay tayo. Kahit wala tayo, kailangan nating maghanap ng paraan. Ganon din po ang gustong iparating ng Diyos sa atin ngayon. Kung kayo nagnanais ng biyaya, kung gusto nyo maraming huli ng isda o opportunity sa daigdig na ito, kailangan nating taglayin ang mga hiyas na meron kay Pedro, obedient, nakikinig, sumusunod, yung mataas ang kanilang pag-asa na makahuli. Kasi ang inaasahan nila, Diyos naman eh. Ang control ng lahat ay ang Diyos. Di ba? Sabi ni Kristo, dyan banda, maraming isda dyan. Ay doon, tinapon nila. Paano kung sasabihin ng Panginoon, ito ang gawin mo para lumago yan? Okay? So, isa sa mga dapat taglayin ng tao ay pananampalataya. Yung hiyas na maka-Diyos, na naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Or else, ito yung otherwise. Otherwise, sabi ni Propeta Isaiah, makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa. Okay? Tumingin man sila ng tumingin, mga iba gaya-gaya na lang. Uy, doon siya yumaman, maging ganun din tayo. Yung iba gaya-gaya na lang. Kasi hindi nila nakita yung potential ng kanilang kakayanan. Kapag nakita mo yung potential mo, expertise mo, makikita mo yung right direction. Okay? So yun ang advance sa mga taong may pananampalataya at umaasa sa Diyos at naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Madali sa atin ang opportunity o biyaya. Kaya kung gusto nyong yumaman, alamin natin yung mga quality. Huwag lang yung gaya-gaya. Yumaman siya dyan. Ganon din ako. So, alamin natin yung expertise, yung kakayanan natin. Kasi ako nga, ginagalingan ko talagang magsalita kasi pari ako eh.
Hindi ako businessman. Kasi ito lang ang potential na meron ako. Kaya kailangan kong alamin yung mga karunungang meron sa daigdig na ito para ma-convince ang tao at sumunod sa Diyos. Amen? Amen. Sa ngalan ng ating Diyos na Diyos